Isang magandang araw ng linggo sa inyong lahat, mga bayang classmates. Weekend races po tayo ngayong huling araw para sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Hala, bukas, auno na pala ng Disyembre, mga bayang classmates. Ano po? Merry Christmas sa inyong lahat. Pero sa ngayon, since November 30 ay nais ko munang batiin ang aking mga kababayan diyan sa isla ng Catanduanes. Happy fiesta po. Happy fiesta sa aking mga kababayan diyan sa isla ng Catanduanes sa bayan ng San Andres. Siyempre sa Calolbon, diyan sa San Andres. Happy fiesta po sa inyong lahat diyan, mga kababayan natin diyan sa isla ng San Andres. At siyempre sa iba pa pong nagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayon, para kay San Andres ay happy fiesta rin po sa inyong lahat. Mga bayang classmates, 9 races po tayo ngayon para sa mga pakararang naihanda ng Philippine Jockey Club Handicappers at Philippine Racing Commission Handicappers, mga bayang classmates. At sa araw na ito ay may dalawang winner take all na kung saan ay nasa race number 1 at nasa race number 3. Meron din tayong dalawang pick 6 na nasa race 2 at race 4. Ang pick 5 naman ay nasa regular na huling 5 karera at ang pick 4 ay nasa huling 4 na takbuhan, mga bayang classmates. Okay po. 12 midnight na po, mga bayang classmates. Ayan, siyempre para paggising natin ay yung ibang ay nakapag-revision na rin. Ano po? Bueno, mga bayang classmates, ang ating programa po ay kagaya pa rin po kahapon. Ano? Ibig sabihin, hanggang nung isang araw o mula nung isang araw, ay nilagyan natin ng tamang numero base sa hawak ninyong kopya ng programa. Kasi ang aking hawak na programa ay mula sa kopya lamang po na nailabas ng racing club mismo, mga bayang classmates. Ano po? Kaya iisa-isahin, pero iisa-isahin pa rin natin at nasa tama naman po tayong mga pangalan ng kabayo at race, mga bayang classmates, at ang aking track record na sulat sa bawat takbo, sa bawat kasaling kabayo na tatakbo, mga bayang classmates. Siyempre, isusulat ko rin po ang kanilang mga numero or tuturo para sa ganun eksakto po ang ating giya. Okay po. Welcome po muna sa ating mga bagong classmates, mga bagong subscribers dito sa ating channel. Welcome at maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Okay po. Diretso na tayo sa ating giya. Ito po gaya ng aking nabanggit. Hanapin natin ito, karera numero 1. Yan. Race number 1, 2 p.m. po pala. Start natin ngayon, mga bayang classmates. Alas 2 na nga po, 9 races. At sa araw nito, meron po tayong tampok na pakarera, ang 2025 Philippine Racing Commission third leg Juvenile Stakes Race. Nasa race number 3 po iyan, mga bayang classmates. Magandang laban yon. Depende sa IRA. Ano po? Bueno, darating tayo dyan mamaya. Dito muna tayo sa race number 1. Race number 1, para sa start ng winner take all, covers races 1 to 7, isang 2-year-old maiden. Sa karerang ito, unahin. Singilin ko na po ang kalahok numero 3 na si Joe Dropping, narerendahan ni Mark Alvarez. Ayan po. Si Joe Dropping po ay nagkita-kita or naglaban-laban na po yung tatlo dyan. Itong 1, 2, and 3. Doon po sa karera last November 16 na pinagpanalunan ni Isabel. Ayan po. Bumangalawa doon si Joe Dropping with 9 lengths. Tercero si Georgia with 12 lengths at many lengths sa KC Supreme. Okay po, kaya po siya ang ating unang napili. Ito si Go Emma Go, napanood natin ang kanyang Novato Run last November 6. Ayan, may angking tukunin to sa harapan. It's marahil ito ang magdikta ng harapan dito, mga bayang classmates. Makibalita na lamang din po sa kalahok numero 4. Okay po. Ulitin ko, karera numero 1 para sa start ng first set ng winner take all. Solo po ako. Number 3, Joe Dropping with Mark Alvarez. Good luck, mga bayang classmates. Oo, medyo
kapoy na ako, kapoy. So, kumbaga sa Bicol, medyo inaantok na rin. 12 midnight. Good morning na po. Sunday na po, mga bayang classmates. Race number 2 para sa start ng first set ng Pick 6 covers races 2 to 7. Ayan, okay po. 2 to 7 sa race number 2. Ang aking mga pamilihan dito, unahin ko ito number 5, Repertory. Nasasakin ni Arnold Apoy Asuncion, mga bayang classmates, nagnobatoran iyan. Last October 16 na orasan siya ng 1 minute 24.8 sa karerang iyon, kaya plus 14, kaya naging 1 minute 28.8. Ito ko estimate time. Pero ang binabayaran, ang tinitingnan doon ay itong huling dalawang kwartos niya, sakto lamang po yung bitaw, 24.2 at ang pinakadating is 25.2. Kumbaga ang kanyang medya milya o huling 800 meters ay 49.4. Marami pa po ito si Repertory. Kaya siya po ang ating inunang bilang pamilihan dito. Pero siyempre, hindi natin pwedeng baliwalain din dito ang kalahok numero 2 na si Speed of Silence, nasasakyan naman po ni Elvin Abreya. Ayan, birth month ni Elvin Abreya, baka magpahabol para sa kanyang birth month of November. Ayan. Si Speed of Sound, mga bayang classmates, ito po ay isa sa magdadala ng harapan nito mga bayang classmates, kaya kailangan maging agapay or alisto lang itong si Arnold Asuncion, baka makaporma sa harapan itong or mapabayaan sa harapan itong number 2 na si Speed of Sound. Repertory po, may remate, pwede pong isunod kaagad. Kaya sa karerang iyan, race number 2, start na first set ng pick 6, 5, Repertory at 2, Speed of Sound. Good luck mga bayang classmates. Race number 3 tayo, tampok na pakarera ngayong araw ng Philippine Racing Commission. Ang third leg, Juvenile Stakes Race. Sa karerang ito mga bayang classmates, ay hindi po magkakalayo rin to, no? Pero tingin ko, pagdikta ng harapan ni number 3 Isabel, maari rin pong makadiretso to, ano? Yun nga lang, kinakailangan magtira rin siya ng lakas kasi may mga reremating kalaban tulad ni 1 and 4 or 4 and 1. Ano po, yun po ang mga reremate. Kaya kinakailangan maging listo si Uno rito. Sa salida, wag mo na masyadong ganong kalakasan. Ano po? Ayan po kanilang mga track record, mga bayang classmates ni 1, 3, and 4, 3, 4, 1, or 1, 4, 3. Ayan mga bayang classmates. Ito last November 9, 1,400. Ito si Brown Tiger na orasan ng 1 minute 25.4. Ayan po yan. Ano? Ang kanyang quarter time doon ay 13.2, 22.4, 24.2, 25.6. Metro Tour po iyan. Ang kanyang medya milya, ito pong huli, is 49.8 ang idinating. Itong bandang gitna, second and third quarter ay 46.6. Okay po. Ito namang si Isabel, last November 16, 1,400, 1 minute 25. Ang quarters niya ay 13, 22 and a half, 23, 26.4. Ang medya milya niya is 49.4, mga bayang classmates. Ano po, mas matuli ng 0.4 dito sa number 1. Ito naman number 4, si Black Eagle. Last November 16, 1 minute 25.8. Ayan, kaya 1 minute 25.8. Ang kanya naging kwartos ay 23.8, 23.2, 25.8 or 13 pala. 13, 23.8, 23.2, 25.8 ang idinating. Ang kanyang huling medya milya is 49 sarado. Ito ang mas mabilis sa dating. Ano? Mga bayang classmates, si number 4. Ayan po. Sa Philippine Jockey na po iginanap or nairaos or nalargahan itong dalawang track record nito ni Isabel at saka ni Black Eagle, mga bayang classmates. Ngayon, sabi ko nga, sa karerang ito, kinakailangan medyo mag-ingat po na makaalagwa ng husto itong si Isabel sa harapan upang sa ay meron siyang maipangtapat sa mga reremating 4 and 1 dito, mga bayang classmates. Ano po? Kasi titingnan ninyo ang kanyang kwartos. Ito sa pangalawa, yung dalawang gitna. 22.6 at 23. Ayan po, medyo lumakas po iyan. Ano?
malakas siya sa gitna at samantalang ito 23.8, 23.2. Ito pwedeng sumabay ng gitna. Second quarter is 22.4. Ito po ang mas maano rito, ang mas kakaskas dito. Ang pangatlong kwartos ay 24.2. Medyo umiktad ito. Kaya ito ang pamatay ni Isabel dito. Marahan sa first two quarters, medyo bibitaw or kakalas sa pangatlong kwartos upang sa gayon ay kumbaga ang sinisigaw na sa last quarter niya, pare-parehas na dating niya, pare-parehas na. Kasi kung sakaling mapalakas dito si Uno sa pangalawa at pangatlo, may re-remate sa kanya dito pagdating sa huli, ano. Ayan, 25.6, siya 26.4, itong dalawa is 25. Kaya kinakailangan tamang bitaw, ito po, sa pangatlong kwartos, si Isabel, mga bayang classmates, base sa inyong nababasa, sa pangatlong kwartos ang formula na bigyan or hingan ni Uno si Isabel sa karerang ito. Pero siyempre, once na kumana naman sa harapan tong Uno, ay talaga naman pong magkakabakbakan na kaagad sila at maaaring dumating itong si number 4. Okay po. Kaya una ko pa rin, yun lang ha, masunod lang ni Uno, pangatlong kwartos na lang bibitawan. Marahan sa ulang dalawang kwartos kapag ayun ay kayang makalusot ni Isabel. Yan, ang aking pang-reserva, number 4, Black Eagle. Kasi dahil pa na po sa dating, ano po, sa dating niya is 49. Huling medya milya niya is 49 sarado. Siya po ang mas matulin. Kaya tingin ko ito ang dark horse or maaaring makasilat dito sa race number 3. Okay po. Bilang protection yon. Kung nais pong mag-protection or nais mag-dihado, nandyan na si number 4. Isabel pa rin ang ating unang pamilihan sa race number 3. Good luck mga bayang classmates at sa lahat ng mga participants. Dumako tayo sa race number 4. Nandito sa pangalawang pahina, nasa bandang ibaba. Race number 4 para sa start ng second set ng pick 6 mga bayang classmates. Ayan, sa karerang ito, halos balikan to, no? Parang may 123.4 sa katawan. Number 4 at si number 5 all in one. Pero bago si pagkatapos ni Hole-in-One, naitakbo siya sa 2,000 meters, kaya may 2K. Pero sa milya to converted, itong si Hole-in-One, mga bayang classmates. But sa distansya, bakbakan panigurado to. Okay po. Kaya ang aking mga pamilihan ito, patibayan na lamang ito. Number 4, Bid for Fame with Andrew Villegas. At Hole-in-One, with Tanya Nabarosa. Ayan. Bid for Fame, number 4 with Tanya Nabarosa at 5A. All-in-one with Pabs Caballejo. Ayan, mga bayang classmates. Siyempre, kasama or katuwang ni All-in-one ng isang diremate na si Bantay Sarado. Pero doon tayo nakakonsentrate siyempre sa bakbakan ni 4, Bid for Fame at 5A All-in-one dito sa karera numero 4. Good luck mga bayang classmates. Dumako naman tayo sa race number 5. Same page din pala sa race number 5, mga bayang classmates. Ito, napakagandang karera nito. Nasa pinakagitna, Nasa pinakagitna ng siyam na bilang. Ayan, mga bayang classmates. Race number 5. Ayan, race number 5. Ito ay anybody's race, kaya magdagdag kung may iba pa kayong pili kursunada at mabalitaan sa karerang ito. Bukod sa aking mga pamilihan na numbers 9, 2, and 3. Napakagandang karera to. Anything can happen or might happen dito sa karerang ito. Okay po, gaya na aking nabanggit ang aking mga pamilihan. Una, number 9, Orient Express with Jonathan Vasco Hernandez. Number 2, Ruby Bell with Tupper Garganta. At ang number 3, High Dollar with Mark Alvarez. Inuna ko si Orient Express, mga bayang classmates, dahil nag-uumento na to or pamatured na ito, mga bayang classmates. At ang huling dalawang takbo niya ay nilargahan sa distansyang 1,650 meters. Kung i-convert sa 1,400 less 17, ayan, ang pinaka-latest track record nito is 27 from 1,650 yan. Itong si Ruby Bell naman, ang pinaka-latest niya is 26. Sa dati na pong nasa 1,4 iyan. At ang nagbabalik na si number 3, High Dollar,
masusubukan natin 'to rito. Kung tutuusin, medyo gumaan ang laban nito rito. Yun nga lang, galing sa pahinga, kaya inilagay lang natin siya bilang pangatlong pamilihan. Pero siyempre, hindi naman yan isasabak ng connections kung hindi preparado rin. Ano po? Kaya napakagandang laban din ito mga bayang classmates. Ang iba pang nilang kalaban nung tatlong 9-3 ay maaari din po maka-score ng panalo rito. Depende po talaga sa senaryo na maaring maganap dito sa race number 5. Okay po, ulitin ko. Anybody's race, karera numero 5, dagdag kung may iba pa kayong pilit kurso na at mabalitaan bukod sa number 9. Orient Express, number 2, Ruby Bell at number 3, High Dollar. Good luck mga bayang classmates, ikalimang takbuhan. Race number 6 tayo, nandito sa third page yan, nag-iisa, no? Ayun, marami tayong mga extra races, kaya maagang darating sa karerahan. May mapapanood yung maraming extra races. Okay po. Okay, dumako na tayo sa race number 6. Ito, napakagandang laban din ito. May mga imported runners dito mga bayang classmates. Ang aking mga pamilihan dito mga bayang classmates, siyempre unahin ko itong 5A na si Ellis Star. No? Napakaganda ng panalo. Sa kamay po siya ni Boji Henson, isang nasa harapan. At ang kakopol niya may remate. Nasa magandang post position din ito. Bilang entry number 5, original number. Velvet Haze with Jackie Pabs Caballejo. Kung titignan niyo mga preba po, 124 point something, 125 hanggang 126 something, ay halos lahat pong sila ay nandyan sa bracket or average track record yan, from 1 minute 24 hanggang 1 minute 26 point something. Ang pangalawang pamilihan natin, number 6, ito si Del Campo. Sana naman magandang ikilos or talagang itodo bayo nito ni Kem Malapira, mga bayang classmates. Dihado po rito to. Pero ito, ang chance na, malaki ang chance nito kasi sa latest track record, siya po ang may pinakamaganda. Kaya mahirap iwanan po ito si Del Campo, mga bayang classmates. Pangatlo kong pamilya nito, number 4, si Madam Mayhem, nasasakay ni Jonathan Vasco Hernandez dahil talagang bumibuelo lamang yan. Nagkaroon din po siya ng 1 minute 24 at 1 minute 24 point something sa kanyang track record. So 1 minute 24, nanalo to last September 28. Itong 24.8 galing po sa nasigundo pwesto po siya rito. Yan, place PL. Nasigundo siya dyan. Tapos syempre pag galing sa panalo, dito nasigundo, malakas ang laban. Naisa lang ulit siya sa milyang karera. Ang naging record niya doon is 27.2, convert na yan papuntang 1,400 from 1.6. Pero nung huling takbo niya is 1 minute 25. Ano po, talagang hindi po malalayo is 124 to 125. Itong si Madam Mayhem din. Napakagandang karera nito mga bayang classmates. Okay, ulitin ko. Unang pamilya, number 5, Ellis Star, nasa harapan, may isa pang deremate na kakopol si Velvet Haze bilang kalahok numero 5 po sila. Pangalawang pamilya, Del Campo, mga bayang classmates, galawan lang ng maganda ito ni Kem Malapira at yung galit niya ay magtuloy-tuloy. Kayang makasilap nito rito Del Campo. At ang pangatlong pamilya, number 4, Madam Mayhem, sanay na po sa aktual na laban or malakas na laban. Good luck mga bayang classmates, karera numero 6. Lumako tayo sa ikapitong takbuhan. Ang race number 7. Ito, nasa page number 2, nasa pangatlo. Race number 7 tayo mga bayang classmates. Sa karerang ito, unahin ko ang number 6 na si Frosty Raven. Kasi ang kanyang record mga bayang classmates hindi po nawawala sa 125 point something. May tatlo po siyang ganon. Kaya siya po ang aking uunahin dito. Frosty Raven na gagabayan ni Onel Cortez. Pangalawa kong pamilya, number 8, si Paris with Bronze. Yan, number 8, Paris with Bronze with Tanya Nabarosa. Ang track record po nitong si Paris with Bronze mga bayang classmates ay 26.6 pinakahuli, nanalo. Pumangalawa, 1 minute 25 is pumangalawa ulit 1 minute 26. Yan po ay nung siya'y nasa 3-year-old maiden group race. Ano po, nagbalik siya ngayon. Ayan. Ayan, mga bayang classmates.
At wala pa. Kaya hindi na dumaan ng barrier. Wala pang 3 months. Kung 3 months siya is December 3. Okay. Ang huling track record ni Paris with bronze, mga nalabanan ang lalakas mga bayang classmates. Ito yung pinakahuli niya. Yan, win. Nanalo siya by 2 lines last September 3. Ang tinalo niya is si Mangantana. Pero bago yan, nasegundo siya 2 beses. Ano po, last August 29 kay Victorious Babylin. Mga bayang classmates, kilala naman po ni si Victorious Babylin. Malakas ang ire. At nung August 24 naman, placed din po siya by 3 lengths kay Candy and Wine. Ayan, tingnan nyo, kinakalaban ni Candy and Wine. Talagang mga grupo na nila Sherbet Fountain, Birdstone. Ayan po ang inabot na mga bayang classmates. Kaya si Paris with bronze, may hirap iwanan din dito sa karerang ito. Siyempre, galing sa pahinga yan, ano? At least pinahinga dahil halos weekly tinakbo. Tinan nyo, August 24, August 29, September 3. Kaya nung manalo, nagdesisyon na pahinga ka muna dahil 3 beses labas. Ito panigurado, yung preparasyon niya yan, palaban pa rin ito rito si Paris with bronze. Okay po, ang pangatlong pamilihan natin, baka nga magkalakasan naman to sa harapan. Sinasama lang natin itong isang may remate. Nagbabalik. Number 4, Beltuna with Briggs Fulgencio. Ayan, bilang mga pang-reserve or paningit. Number 4, Beltuna kasi baka magkalakasan sa harapan yan. Mga re-remate yan. Kasabay nung aking una or ating unang pamilya na si Frosty Raven. Okay po. Race number 7, 6, Frosty Raven, 8, Paris with bronze. Ayan, nakita niyo naman po mga nilabanan. At number 4, Beltuna. Good luck, karera number 7. Napakagandang karera mga bayang classmates. Dumako tayo sa ikawalong takbuhan. Ayan, ikawalong takbuhan dito sa page 1. Ano? Unang pahina. Ayan, nasa pinakaibaba. Race number 8, mga bayang classmates, penultimate race. Ito, kung titingnan ninyo mga bayang classmates, sa latest track record, talaga pong parehong may 128 point something. Yung iba is 29 to 29 pataas. Kumbaga, couple naman to. Parehong may chance sa 1,400 meters. Yan, ingat na lang sa mga daraanan. Pareho at sabay na re-remate ito, ang couple number 2. Kaya solo po ako bilang kalahok numero 2 sa race number 8 sa mga kabayong Cool Mom, number 2 with Raymar Chimasio at 2A, Clairvoyant with Jomer Estorque. Solo bilang number 2 sa race number 8. Good luck po mga bayang classmates. Okay po, sa last and final race tayo para sa race number 9. Ayan po, pasensya na po. At syempre maraming salamat din sa mga nakakapuna. Ano po, ang tiyaga-tiyaga raw natin magsulat na ganito at magbahagi. But anyway, kasama ko talaga, syempre maglilingkod ka na rin lang sa kapwa. Bakit isagad, hindi mo pa isagad, ano? Kailangan i-push mo na to the best. Yan. Walang corrupt. Siyempre, maglilingkod ka nga okay. Last and final race, mga bayang classmates, unahin natin dito. Ayan, parang may 1 minute 27.4 ang kanilang huling track record. Ano po? Itong number 6 na si Gabriel with Pabs Caballero at si Margo, number 2 with Ryan J. Tabor. Pero inuna natin si Gabriel kasi yung pangalawa sa uli niya is 1 minute 27.6 bago nag 1 minute 27.4. Yan. Yan. 6 and 2 ang ating unang dalawang pamilya. Number 6, Gabriel with Pabs Caballero. Katuwang ang nagbabalik. 6A, Bahandi with Jomer Estorque. Pangalawang pamilya, Margo with Ryan J. Tabor. Katuwang si G-City with Jomel Lazaro. Ngayon, parehong deremate iyan, 6 and 2, kaya sinasama natin itong number 1 na si Monument with Christian Lauron Advincula dahil baka mapabayaan sa harapan. Solo Ire, ang ganda ng post position, Monument, malamig pa ang panahon, baka mapabayaan sa harapan dahil parehong deremate itong ating mga unang dalawang pamilya na si 6 Gabel at 2 Margo. Yan po ang reason kung bakit 6-2-1 ang ating giya para sa race and number 9, last and final race para ngayong weekend.
for this week at para sa buwan ng Nobyembre. Yan. Okay po. Good luck mga bayang classmates. Hari nawa. Na-gets? Siguro hindi naman po mahirap ma-pick ang ating naibahagi or ating pagbabahagi ng giya. Ano po, Hari nawa na kuha po ninyo. Okay, sa pagkakataong ito, maraming salamat po muli sa inyo pagtutok, pagtakilig, pagsubaybay. Higit sa lahat po ang pagtitiwala. At syempre, pasensya na rin po kung talagang, yun, hindi tayo nakapagbigay ng giya last Friday, ano po. Kasi, nahirapan po tayong umanap ng site. Although may nagawa tayo nun, at least nagliyamado naman. May nagawa tayo nun, mga bayang classmates, kahit papano, kahit yamado, nabuo naman. Yun lang, hindi tayo nakahanap ng site para ma-upload. Ano po, tumapat tayo sa isang mall, tumapat tayo doon sa isang tanggapan, talaga pong hindi kaya. Hindi kaya ng ating mabuo. Nagtagal. Kumbaga, kumain ng oras hanggang sa nag-alangan, ay hindi ko na po itinuloy. Yan po ang rason kung bakit hindi tayo nagkaroon ng giya last Friday. But anyway, nandito lang naman po ang inyong lingkod, mga bayang classmates. Okay, have a blessed weekend, mga bayang classmates. Enjoy nyo po. Kasama kapiling inyong mga mahal sa buhay, lalo ng inyong pamilya, mga bayang classmates. Sabay tayo magsimba. Sa umaga pa lang, ano po, unahin natin yan. Total naman, 2:00 pa ang start ng racing. Pwede naman sumali sa race number 3 na. Yan, para sa second set ng winner take-all sa mga take-all players. Siyempre, sweldo na rin. Kumain kayong pamilya nyo sa labas ngayon tanghali after ng pagsimba sa umaga. Okay po. Ingat mga bayang classmates, sa mga riders na katulad ko. Ingat. Good luck sa mga magtutungo ng OTB. I love you all mga bayang classmates. See you again sa Wednesday para sa ating giya. Okay po. Paalam!